gawin mo ito kapag niloko ka ng lalaki para matigil ang kalokohan niya. Yes. Ito mga utol, no? May papagawa lang naman tayo sa inyo na simpleng gawain lang kapag kayo ay niloko. Kasi mostly sa mga nakakausap namin, ito po yung pinaka-common na case talaga or yung pinaka-common na situation na nangyayari or kaganapan sa loob ng isang relationship. Yung pag-cheat or yung niloko. Yes, na mostly talaga na lumalapit sa amin ay yung mga naloko. So ngayon, ito no, sa simpleng gawain na ito, ako po ay masasabi ko talagang simple lang, napakasimpleng gawin. Kapag may karanasan ka na, kapag naranasan mo na yung gawain na ito. And kung baguhan ka pa lang, halimbawa first time mong naloko, so probably na medyo mahihirapan ka. And yes, masasabi mo talagang napakahirap naman yan, Kuya Kiko. Pero ito nga, unahan ko na kayo kasi no choice na tayo utol eh. No option na tayo dito. So, walang iba kundi ito, diretsahang sagot. Ang kailangan nyong gawin kapag sa oras na kayo ay niloko, halimbawa merong partner or merong bagong kinakalaguyo yung partner mo, ay kailangan nyo pong tanggalin yung presensya ninyo agad-agad. Kaya mo ba? Diba? Kuya Kiko, napakasimple lang naman yun sasabihin pero napakahirap gawin. Then, try nyo po itong itanong no, sa mga nakaranas na, saan nakagawa na no, nang ipinapapagawa ko dito. Yes, kasi masasagot talaga nila na, yan talaga ang dapat na gagawin. And kahit sinong coaches na tatanungin natin is ito at ito pa rin yung ipapagawa sa inyo. No? Kasi kapag hinahayaan natin yung mga partner natin, lalong-lalo na sa mga kababaihan, na niloloko kayo ng lalaki, and then, andyan pa rin kayo, nakikipag-communicate pa rin kayo, no, ine-entertain nyo pa rin, or binibigyan nyo pa rin ng atensyon si lalaki, ay hinding-hindi po yan matigil na magloko. And mostly, kumakapit kasi nga naghihintay kayo ng pagbabago ng partner ninyo. Pero yung hindi ninyo alam, diyan pa lang sa actions na kayo ay naghihintay ay mas lalo nyo lang pong ginagawang babaero yung partner ninyo na lalaki. Mas lalo po yung kakapit doon sa bago niya. Yes! Nakala mo ito yung gawain para siya ay magbago? No! Mas lalo po talaga yung mamimihasa. Mas lalo po talagang lalaki yung ulo nito. Yes, hindi mo makakamit yung pagbabago niya. Pero, subukan nyo pong tanggalin yung presensya mo sa taong ito. Umatras ka. No, kung i-reach out ka niya, huwag mo siyang kibuin. Kumbaga pa, huwag mo muna siyang bigyan ng atensyon. No, ang kailangan or yung tanging bigyan mo lang ng atensyon sa ngayon is walang iba kundi yung sarili mo. Utol. Subukan nyo po. Huwag nyong ibigay yung atensyon ninyo. Dumistansya kayo. Huwag na kayo makipag-usap. Kung kinakamusta ka man, no, tinatanong, or halimbawa kahit may anak man kayo, no, is ito talaga kung minsan yung dahilan din na Kuya Kiko, ang hirap umatras. Kasi syempre, naaawa ko sa anak namin, no, ayoko rin masira yung pamilya namin. Pero okay lang ba sa'yo yun? Na ayaw mo ngang masira pero at the same time is, yun na nga, inaapak-apakan ka, iniiputan ka ng lalaking yun. Na ayaw mo ngang masira pero yung lalaki na yun is siya ang sumisira ng relationship ninyo. Siya ang sumisira ng pamilya ninyo. Yes. So hindi po talaga natin masasabing mabuo, no, na matiwasay, na masagana, na masaya yung isang pamilya kapag may isa pong hindi sasang-ayon sa kagustuhan ninyo. Na yung gusto mong mabuo kayo pero yung partner mo ayaw niya. No? Hindi ito sa pamamagitan na kailangan nating marinig ito sa kanya, pero kahit hindi niya na ito sasabihin, doon pa lang kasi sa kinikilos ng partner mo, wala siyang pakialam sa pamilya ninyo. Wala siyang pakialam na masira. And guess what? No? Alam niyo ba kung bakit nawawalan sila ng takot na masira yung relationship ninyo or yung pamilya ninyo? Kasi isa nga din dyan na naiisip ng lalaki or ng isang manluloko, alam niya kasi na hindi masisira eh.
Dahil he knows na kakapit ka. Oh. Alam niya kasi na kumakapit ka dahil may anak kayo. Alam niya kasi na kumakapit ka dahil ayaw mo masira yung pamilya ninyo. Di ba? Kabaliktaran, na kung ano yung kinakapitan mo is yun din ang pinanghahawakan niya para mas lalo pa siyang magloloko. Yes. So that's why kailangan utol ay wag nating ipakita, no, na nandiyan ka pa din, na may naghihintay pa rin sa kanya, na patay ka pa din sa kanya, nalokohin ka lang and then anytime na kung kailan niya gustong bumalik is okay pa rin sa'yo. So that's why hindi po talaga magtatagumpay no yung gawain ninyo na pagkapit, paghabol, kayo pa yung humihingi ng sorry, mas lalo nyong pinapalakas si lalaki, binibigyan nyo pa lalo yung kagustuhan niya para lang matigil yung pagloloko niya. No, maling gawain po yan, utol. So no choice tayo dito, kailangan mo talagang gawin ito kasi kahit magawa mo ito once at mapagtagumpayan mo yung gawain na ito kahit isang beses pa lang, magagarantiya ko sa inyo, no, makikita mo talaga na uy, napakasimple lang pala. Ito lang pala yung tanging solusyon para magbago yung partner ko, para matauhan yung partner ko, para matigil niya yung kalokohan niya. Ito lang pala yung tanging solusyon. Kailangan ko palang atrasan siya kapag ganito ang ginagawa niya. Kailangan ko palang tanggalin yung presensya ko sa taong ito. Kailangan nating lumabas sa comfort zone niya para hindi na siya makakampante. Na yung tipong mapapaisip siya na, uy, ito na pala yung winawasak ko. Nawawala na pala yung pamilya ko. Hindi ko na magalaw yung babae, yung partner ko, hindi ko na siya makakausap, wala nang nag-aasikaso sa akin, wala nang naghihintay. So diyan pa lang lumalabas ka sa comfort zone ni lalaki. So mabibigyan natin siya dito ng takot. Compare sa nandyan ka pa din. So ngayon, ano yung nabibigay mo sa lalaki? Kampante. Uy, balikan ko na lang yung babae na ito kung kailan ko gusto. Magpaka-happy muna ako dito sa bago ko. Lokohin ko muna siya ng lokohin kasi alam ko, naghihintay lang to sa akin eh. Yes, ganun po talaga yun. Kahit itanong nyo pa sa manluloko na tao, sa manluloko na lalaki. No? So kung itanong nyo man kung bakit alam ko, syempre, dati tayong dumaan sa ganyang bagay. Yes, pero graduate na tayo dyan syempre. Nalagpasan po natin. So that's why ito sinisiwalat natin sa inyo bilang isang lalaki na rin. Yun po ang mga nasa isipan naming mga lalaki kapag kami ay nagloloko. Kayo din mismo based sa actions ninyo na mas lalo ninyong pinapalaki yung ulo ni lalaki. Kasi nga sa maling gawain eh. Yes. So ito ngayon mga utol, ngayong alam nyo na, please lang, gawin nyo po. Wala na pong ibang solusyon dyan. Wala na pong ibang option na mas madali kundi ito lang talaga. Simple as, tanggalin mo lang yung presensya mo sa taong ito. Layuan mo, mag-step back ka. Atrasan mo yung taong ito. For sure, no? Matitigil at matitigil niya talaga yung panluloko niya sa'yo someday. Matitigil talaga sa pamamaraan na ito. Okay? So yun po mga utol, sanay na unawaan ninyo at saka sanay na intindihan ninyo ng maayos. Yes, and then sa may mga katanungan man dyan about sa video na ito, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin po natin yan. Lalong-lalo na sa aming YouTube channel. And then sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, i-PM nyo lang po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, and then pasensya na sa mga hindi ko pa nababasa dyan kasi may admin nga tayo pero ako mismo ay sobrang busy din. No, kasi may business tayong hinahawakan. So kung meron lang tayong spare time is dyan po naglalaan kami na para makapag-set kami ng appointment sa mga gusto akong makausap. So yun po, mag-PM lang po kayo and then hanggat maaari is kung gusto nyo talaga akong makausap, tuloy-tuloy nyo lang or tanungin nyo lang po kami ng tanungin is para mag-pop up kayo at saka para umangat yung pangalan ninyo or yung message ninyo para hindi matatambakan. Okay? Para mapansin din natin ng admin namin. So yun lang po ha. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Hanggang dito na lamang itong nakayanan ko, nakawakan itong naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko para lamang di manghirapan.